Iran nagpakawala na ng daang-daang ballistic missile sa Israel bilang pagtupad nito sa pangako nitong paghihiganti sa pagpatay sa leader ng Hezbollah na kanilang kaalyado. Ano ang magiging tugon ng Israel at ng US sa ginawang ito ng Iran? Ito na ba ang simula ng mas malawakang digmaan? Nagliwanag ang kalangitan ng Jerusalem at Tel Aviv at gumising sa tahimik na gabi ang mga sirena sa iba't ibang panig ng Israel nang ang Iran ay maglungsad na ng daang-daang mga ballistic missile sa Israel netong Martes sa ginawang tugon sa pagpatay ng Israel sa mga pinuno ng Hezbollah, kabilang ang leader nito na si Hassan Nasrallah. Ayon sa Israel military, hindi bababa sa 200 missile ang pinakawalan ng Iran upang durugin ang ilang pangunahing bayan o target sa Israel. Ngunit marami daw dito ang nagawang harangin ng kanilang missile defense system, ang Iron Dome. At ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan at sa US Air Forces Central Command, tinulungan nila ang Israel na ma-intercept ang ilang pang missile ng Iran gamit ang kanilang mga Navy destroyers. Ipinahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang pag-atake ng Iran sa Israel ay isang kapikuan, ngunit nanumpa siya na pagbabayaran ng Iran ang kanilang ginawa. Ayon pa sa kanya, hindi iniintindi ng Iran ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang sarili. Nagpasalamat din si Netanyahu sa US sa suporta nito sa kanilang pagsisikap sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Sabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan, ang US President na si Joe Biden at ang pangalawang Pangulo na si Kamala Harris ay pinanood ang pag-atake ng Iran sa Israel. Ayon sa kanya, hindi alam ng Estados Unidos kung mayroong mga nasawi sa Israel, ngunit sinubaybayan nila ang ulat tungkol sa pagkamatay ng isang Palestinian civilian sa Jericho sa West Bank. Samantala, ang Iran's mission to the United Nations ay naglabas ng isang pahayag na inaangkin nila ang pag-atake sa Israel. Ang Iranian State Television ay itinuturing na tagumpay ang isinagawang pag-atake. Sinasabi na maraming missiles ang tumagos o nakalusot sa defense system ng Israel at tumama sa kanilang mga target, bagamat may kakaunting ebidensya na sumusuporta sa pag-angkin na iyon. Ang Chief of Staff ng Iran Armed Force na si Major General Mohammad Bagher ay nagbabala na ang mga armas ng Iran ay pupuntiryahin ang mga infrastruktura ng Israel kung ito ay gaganti laban sa Tehran. Ayon sa kanya, kung ang Israel ay gustong ipagpatuloy ang mga kaguluhang ito o gusto nang gawin ang anumang bagay laban sa soberanya ng Iran at integridad ng teritoryo, ang missiles attack ay uulitin nila ng ilang beses ng mas malakas at lahat ng infrastruktura ng Israel ay pupuntiryahin at sisiguraduhing pupulbusin. Sinabi rin niya na ang Iran's Revolutionary Guard Corps, ang pinakamahusay na unit ng militar ng bansa, ay nakahanda na muling ulitin ang paglusob ng missile ng mas malakas. Samantala, ang mga mamamayan ng Iran ay nagdiwang sa mga kalye ng Tehran pagkatapos ng paglusob ng missiles ng Iran sa Israel. Karamihan sa mga tao ay may hawak na mga bandila ng Iran at Hezbollah, habang ang iba ay hawak-hawak ang litrato ng dating pinuno ng Hezbollah na namatay sa isang Israeli airstrike. Sa sobrang kasiyahan ng mga tao, ang ilan ay nagpaputok pa ng mga fireworks. Ang mga pagsabog mula sa Iranian missile assault ay narinig ng ilang oras matapos sabihin ng isang senior White House official sa CBS News na mayroong nakalap ang US
na ang mga indikasyon na ang Iran ay naghahanda sa paglusob sa Israel gamit ang mga ballistic missiles. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na ang warning na iyon ng US ay ibinahagi sa kanila. Milyong-milyon ang pumasok sa mga bomb shelter habang ang Israel's Defense Forces ay ginawa ang kanilang trabaho upang pigilan ang daang-daang missiles ng Iran. Sinabi ng White House na inatasan ni US President Joe Biden ang US military na makipagtulungan sa Israel sa pagtatanggol laban sa paglusob. Samantala, ang matataas na opisyal mula sa Pransya, Britanya, Alemanya at European Union ay lahat ay kumukondena sa mga missile attack ng Iran sa Israel. Nagpapala ng posibleng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon ang British Prime Minister na si Keir Starmer. Ang tinutukoy niyang pagtatangka ng rehimeng Iran na masaktan o masawi ang mga inosenteng Israeli ay hindi katanggap-tanggap. Sinabi ng Germany's Foreign Minister na si Annalena Baerbock na nagbabala ang Germany sa Iran laban sa napakapanganib na pagtaas ng tensyon dahil sa kanilang ginawa. Ang United Nations at European Union ay nanawagan ng ceasefire at ang UN Security Council ay magsasagawa ng emergency meeting. Ngunit determinado ang Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na kumante at nag-iwan ito ng maanghang na salita laban sa Iran. Ayon sa kanya, nagkamali ang Iran at sisiguraduhin niyang magbabayad ito. Si US President Biden naman ay nangako na full support sa Israel.